May share tayo ngayong adventure gas mga bossing na 4063. Ang problema sa kanya ay loose compression yung cylinder number 3 at saka number 4. Papakita ko po sa inyo kung bakit siya nag loose compression. Ito kasi ang pina-check lang niya dito, hindi matino yung kanyang idling. So ma-vibrate. Nagpalit na rin ng spark plug. So high tension wire, bago na. At ang lapit niya sa akin ay ipapacheck sa akin yung fuel injector. Ngayon pa sa pag-check natin ay gumagana naman yung fuel injector niya. So ang sinunod ko dito ay nag-compression test ulit ako rito sa kanyang adventure o sa kanyang makina. Ito ang nakita ko mga boss ay mahina ang compression ng kanyang cylinder number 3 at saka number 4. So dito nag-leak test ako ng engine valve. Chinek ko yung clearance ng kanyang rocker arm sa valve niya ay wala namang tukod. So kung makikita natin, hindi naman yung umuusok yung kanyang breather o walang usok yung kanyang dipstick. Pero bakit mahina yung compression ng kanyang cylinder number 3 tsaka number 4? Ito ipapakita ko sa inyo mga boss. Kasi nilapit din sa akin to, bakit rin daw may langis yung kanyang radiator or coolant. Yun, sabi ko may singaw yung cylinder head gasket, tapos may vibration din yung kanyang makina o hindi napapatining yung kanyang idling. So ito yung nakita natin. Binaba ko na yung makina nito mga bossing, kanyang adventure. So ayan, binaba na natin yung makina nitong adventure niya. So ito yung nakita natin. Ito na ngayon, pagbunot natin ng piston, kung mapapansin natin, ayan mga boss, sunog na sunog yung mga gilid or dito yung palatandaan na singaw yung kanyang piston ring at napupuno ng carbon yung gilid ng halos buong piston, no? Ayan, kung mapapansin nyo, ayan. So talagang taas baba ay mayroong carbon. Ibig sabihin yan, nag-stack up yung kanyang mga ring, kaya nagkakaroon ng carbon yung mga gilid or sunog sa kanyang piston. Kita natin, ayan, may labi na rin yung kanyang sleeve. Yan, sobrang lalim na. Nung inalog ko yung piston, sobrang uga yung 3 and 4. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo yung number 1, number 2, yan, ganito yung good na sleeve, oh. Wala kang makakapang sumasabit yung kuko mo rito. Pero pagdating dito, ayan, oh, yan, sabit talaga rito sa ibabaw. Kumbaga lumalim na tong sleeve niya rito sa gitna. Pagdating sa ibabaw, ayan, karoon na siya ng kanal or labi. Yan po yung nag-cause ng kanyang loose compression sa 3 and 4. So sa paghalo naman ng langis sa tubig dito naman sa gasket, ngayon i-replace ko naman yung head niya. Ayan. So nag-leak test na tayo kanina, nag-leak test na tayo dyan, wala siyang singaw sa engine valve. Kung gagawin ko na lang dyan, magre-replace ako ng cylinder head, palit tayo ng valve seal. Ayan. Tapos papakita ko ulit sa inyo, i-leak test ko ulit para makita nyo wala talagang singaw yung kanyang engine valve. Halos lahat po ng piston niya, ayan ang nangyari. Yan, halos lahat yan mga boss, oh. Tapos syempre pag mga ganyan na tumigas na yung mga langis dyan, nagiging stack up din yung oil ring yan. Tapos tingnan nyo yung sa crankcase nya, ayan, sobrang daming oil slip. So kaya talaga nauwi ito sa babaang makina o overhaul talaga nangyari dito. So dito mga boss, ang papalitan lang natin ay papaisliban natin ng panibago. Yan, standard pa rin, tapos bagong piston ring. Yung piston naman niya ay okay pa, babalik pa rin natin yung kanyang stock na piston. Yan, ito yung gagawin natin sa 4G63 natin na makina. Yon, ang ginawa na naman natin dito, nagbuhos na naman tayo ng coke, ay coke, hindi pala, tubig.
Ay mga boss, nilagyan ulit natin ng tubig mga bossing para magligtis ulit tayo rito sa ating cylinder head. Ayan. So tinisting-testing ko pa nga yung hangin. Tapos lagay na naman natin yung hangin sa mga intake port nya or exhaust port. So makikita naman natin dyan, pag sinalangan natin ng hangin yan ay bubula na naman yung mga engine valve dyan pag may mga singaw. Ayan o, inumpisahan ko na nga mga boss o. So hinahanginan ko lang yan, tuloy-tuloy lang yan mga bossing paghangin. So observe ko lang kung may mga lumulusot dyan na hangin dyan sa engine valve, ibig sabihin may singaw. Pero dito sa pagliligtis ko mga boss ay wala po akong nakitang may lusot doon na hangin sa engine valve. Ibig sabihin walang singaw yung engine valve natin, goods. Ngayon ang gagawin lang natin sa cylinder head ay resurface lang tayo, tapos palit tayo ng valve seal. Yan, umpisa na naman natin kuskusin to mga boss. Inaayos-ayos ko lang pag lapat dyan. Yan, kinuha ko na naman yung salamin natin na pang repaste. Ayan, kuskus ulit. Dito mga bossing, kung wala naman singaw yung engine valve at kaya namin gawin dito sa shop, ay kami na po ang gumagawa para makatipid yung ating customer. Yan po ang ginagawa namin mga boss. Yung paggawa lang sa block, yung papaisliba ng panibago ay machine shop na pong gagawa nun. Pagkatapos naman kami na magre-repaste ng engine block. So sasalangan din natin ng repacing. So papakita ko sa inyo yung unang kuskus natin dito sa cylinder head ay hindi po inaabot yung gitna. Tingnan nyo mga bossing, puro dulo lang po muna ang inaabot ng liha. Ibig sabihin po yung mga ganyan ay hindi pantay yung ating cylinder head. Kaya kailangan talaga nating i-replace yan para maganda talaga yung kalalabasan ng cooling system natin or temperature sa ating makina. Kasi pag mga ganyan mga boss na may bingkong ay hindi po magtatagal yung cylinder head gasket natin. Tingnan nyo, ayan o, dulo, ayan, puro dulo pa lang ang inaabot ng liha. Ibig sabihin yan mga boss ay hindi pantay yung kanyang cylinder head. Kaya di natin titigilan yung mga boss pag repace hanggat hindi pumantay yung ating cylinder head. Ayan o, tinuturo-turo ko na nga dyan. Yan, so i-repace lang natin ang i-repace yan hanggat pumantay yung ating cylinder head. Laki naman ang bingkong yun. Ano ba yung uyog ba ni? Ayan o. Hindi, baba natin yung ay, wala. Hindi, apakan ko. Yung uyog doon. Do? Ay! Laki ng bingkong. Yung kaya makatarog ba yun dito? Yung uyog. Dulot-dulo pa lang yung lubog to no. Lubog. Yung gitna. Ito, nadadapisa na ng konti dito. Dito. Ito wala pa. Ulo mo. Ang laki. Ayan o. Ay, hindi naman pantay yung ano yan eh. Ayan o. Pati yung block niyan, i-repaste din natin. Ayan, sumusuko na yung Grabing lalim nito. Dapat mga sinisap na to eh. Hindi na kaya sasa. Grabe. suko na yung pag-repaste. Nakawar ko siya ni ba? Grabe ah. Okay daw. Di gyud ka kawala ng trabaho ni wa. Ano man siya nga. Ano man ito. Okay. Tinator, kung nakainan na yung gitna. Ha? Naumpisa na yung gitna. Ha? Nakainan na yung gitna. Ayan na. Ayan na. Malapit na. Malapit na maubos yung tulo. Makapal pa. Makapal pa pala. Makapal pa naman mga bossing. Ngayon pa lang na-repaste eh. Lubog yung gitna kaya po naghalo yung langis tsaka tubig natin dito sa radiator. Kaya walang matinong andar, singaw.
dadaanin lang natin sa Cagayan sa pag-refix. Malaki-laki ng hinasa dito mga boss. Meron pang natitira oh. Yan. Bagay, konti na lang. Konting hasa na lang to. Hindi pa naubos? Hindi pa, kapal pa. Makapal pa. Makapal pa. Ayan. Yan mga boss, talagang wala tayong titirang mark dyan sa pagka bingkong ng ating cylinder head. Hindi lang. Dito naman ay engine block naman yung ni-replace natin ngayon. Yan, bagong sleeve na po yan mga boss, bago natin i-replace. So papakita ko rin sa inyo kung gaano kalaki yung bingkong ng ating engine block nitong 4063. Ayan, hinaasa na nga ni kagabing Jervin para mapantay yung engine block natin. Oh, Puro mo, yung hindi kinakainan. ito. Yan. Ang lalim mo. Ito dito kumain na. Tsaka dito. Ito hindi pa. Okay, sige. Lalim pa talaga. Lalim pa. Lalim pa to. Meron na, okay na rin. Gilid-gilid, ayos. Yung gilid-gilid. Tumalim yung gitna. Ganun din yung kain ng cylinder head, dulot-dulo rin yung nauna. Oo. Ang sabi, ano na. Diba, lumabag na naman. Yan oh. Ito wala pa. Hindi pa inaabot to. Ito yung naabot. Dapat aabutin na yan ng ganito. Yan, dulot-dulo rin yung kinakain. Ganun din yung sa cylinder head. Di ba? O kung hindi pantayan, lulusot ulit yung tubig, papasok sa combustion chamber. Di kalawang ulit yung sleeve natin. Yan, tsagain muna natin ang repaste to. Yan, tapos na nga nating i-repaste yung engine block. Ayan, bago na yung sleeve niyan. Yan yung pinabaguhan natin, tapos pinantay muna talaga natin yung engine block. So, pantay na siya. Tapos, ito yung piston niya na stock. Ayan, yung Conrad bearing, ibabalik lang natin yan. Ayos na ayos pa naman. Tapos, ito yung piston ring natin. Standard pa rin gagamitin natin. Hindi natin kailangan mag-oversize. So, ayun mga bossing. Pati main bearing niyan, connecting rod ay ibabalik ko lang, no? Kasi para makatipid talaga yung may-ari at wala pa namang gas-gas yung kanya mga Conrad bearing, main bearing. Kaya so ibabalik ko lang 'yan. Umpisahan ko na ngang mag-assemble dito sa ating engine block. So nilangisan ko muna yung liner. Ayan, so pahiram muna natin ng langis. Tapos yung mga boss, dapat bago natin isalpak sa piston, yung piston ring, isusukat muna natin yung clearance dito sa ating liner para sigurado tayong hindi malaki ang gap or hindi siya dikit masyado. Ayan, so yan ginagawa ko, sinusukat ko muna lahat, yung top ring, second ring, tsaka yung oil ring, lahat po yan isusukat natin para talagang sigurado yung pagkabit natin dito na hindi tayo sasablay. Ayan mga boss, i-assemble ko na yan pagkatapos nitong pagsukat ng ating mga piston ring. Pagkatapos nating ma-assemble, ayan, inalog-alog ko naman yung piston kung may kalog. So okay po yung ating pagkabit nitong ating piston tsaka piston ring. So ngayon iikot-ikutin lang natin yan. Tataas natin yung 1 and 4 para i-check ulit natin kung may kalog yung ating piston na nilagay.
Ayan mga boss, so ayan, pinapaikot ko nga kay Kalyabing Jervin ulit. Ayan, sige lang, at tinitingnan din natin kung malambot ikutin yung ating crankshaft. Ayan, so hindi na nga tayo gumamit ng tools dyan, kinamay lang niya. Ayan, inalog ko ulit yung 4 tsaka yung 1. So okay, tapos talagang pantay na yung engine block natin. Ito naman yung cylinder head gasket na ilalagay natin. Ayan mga bossing, so pagkalapat natin ng cylinder head gasket ay yung cylinder head assembly naman, tapos saka natin ito-torque yung ating cylinder head. Ayan mga bossing, naisampa na nga natin yung makina ng Mitsubishi Adventure na 4G63. So hindi na natin pinakita kung paano mag-assemble mga boss, kasi napaka basic lang naman ito assemblein ng mga ganitong makina. Ayan na. So ngayon nakasampa na siya. Tapos ang ginawa natin, magpa-flashing ulit tayo ng tubig para ma-drain natin yung mga dumi doon sa radiator natin. Ay mga boss, ngayon papaandarin ko. So i-break in muna natin to. Ang ginawa natin dito, nagpa-sleeve lang tayo ng panibago. So sa connecting rod bearing, main bearing, so wala na tayong ginalaw. Kung ano lang yung pinakasirang-sira, ayun lang po ang pinalitan natin dito sa ating makina, no? So ngayon i-start natin. Tapos nag-replace na rin pala ako ng engine block tsaka cylinder head dito. So ito i-break in lang natin, kapa-start lang namin ito. Yan. Yan, naka-cold start pa siya, mataas pa. Yung ugong na yun mga boss, doon yan sa may tambutso, no? Kaya ayos pa natin yun. So ngayon i-break in lang natin. Kaya tingnan nyo, walang usok, walang kalsik yung ginawa natin dito. Kaya naging problema nito dati, sobrang engine vibration. Yun nga, napansin natin, loss compression yung 3 in 4. So ngayon naging okay na siya. Yan, walang talsik ng langis. Ngayon i-break in lang natin to, tapos flashing na tayo ng coolant para mai-release na natin. Pagkatapos natin ma-break in, mag-coolant, so road test naman yung kasunod nito. Kasi aayos lang natin yung kunting ingay ng muffler niya, no? Goods na ang under ng ating 4G63 na Mitsubishi Adventure. So check natin yung Adventure na in-overhaul natin na gasolina. So ayan, naka-break in na siya mga boss. Halos maghapon natin pinaandar, tapos mamaya road test na. Nakakulant na rin tayo. Yan. So ang nilapit ni bossing dito ay sobrang engine vibration, kaya natin na ibaba yung makina. So sa pagto-troubleshoot natin mga boss ay mahina po ang compression ng kanyang 3 and 4 na cylinder, no? So hindi po engine valve naging problema, kundi yung kanyang piston ring, tapos may kayod na yung, may kamot na yung kanyang sleeve or liner sa kanyang makina, kaya naibaba natin yung kanyang 4G63. So ngayon, ayan mga boss, umaandar na siya, no? So wala na yung kanyang engine vibration, sobrang okay na po. Kalmado na yung andar ng kanyang makina. Hindi ko lang na
pakita sa inyo nung dinala rito kasi sobrang busy natin, no, sa pag-check nito nung kinompression test natin to. So ang compression ng 3 in 4 nito ay hindi po umaabot ng 100, pero dito sa 1 in 2 ay ang compression niya ay 175. So goods na goods yung compression niya. So bagsak lang po yung 3 in 4. Ayan, so break in pa rin dito mga boss. Yung ginawa natin ay hindi na tayo nagpalit ng main bearing, connecting rod bearing, o wala na tayong pinamasisap sa mga bearing niya. Hindi na tayo nagpalit kasi okay pa naman. Kung ano lang yung pinakasirang sira, yun lang pinalitan natin. Nagpa-slide lang tayo ng panibago, tapos standard pa rin na piston ring. Yung piston naman niya ay stock pa rin yung ginamit natin kasi okay pa naman. Ayan, sana nakapag-share ulit ako dito mga boss sa naging problema nitong 4G63 natin na Mitsubishi Adventure. Ayan, nakakulat pa rin to mga bossing. Shout out kay Lance Lanrib, Bernales family ng Makati. Ayan, shout out po. At shout out din kay Stopia Joey. Ayan, shout out sir.